For today's mini vlog po ni Manay Jen, ang RV Life 101. So ayan, bagong gising. Anong oras na ba? Hala, anong oras na kaya? So kailangan na po nating bumangon at mag-ayos-ayos na ng ating hinigaan. So ganyan po ang buhay ko sa RV or ang motorhome namin kung saan kami nakatira ngayon, di ba? So ayusin ko muna ang aking blanket, ang aking comforter. Then, ang susunod naman na aayusin ko ay ang para sa aking asawa. Iba po ang blanket niya sa blanket ko. Kung nakikita niyo po, parang tatlo yung blanket namin. Isa po doon sa aso ko. So, yan po ang blanket ng asawa ko. Yan kasi ang gusto niya. Ako naman, iba naman yung gusto ko na materials. Kaya hindi po kami isang blanket lang. At saka sobrang lamig ngayon. Kaya kanya-kanya po kami kasi kung isa lang, mag-aagawan kami. Tapos kahit malaki yan, ganun pa rin, aagawin ko pa rin sa kanya ang blanket. O diba, ako lang talaga ang nagmamayor. So, go tayo. Ayusin na natin. Ayusin na rin natin ang ating buhok. So, let's go. Ayusin ang buhok. Itali na yan. So, yan na po ang ating pag-ayos ng higaan. And then, syempre, titingnan ko pa kung anong pwede ko magawa dyan sa bedroom namin. Yung palang pajama ng asawa ko ay nandoon sa gilid. Nilagay niya, pero syempre, tinupi naman niya. So, yun lang, ganun lang. Lagay ko lang dyan kasi baka gusto pa niyang suotin. Isang suot pa lang naman yan. So, yan po ang higaan namin. Kung makikita nyo, dalawa ang blanket. Pero may isa po dyan para sa aming papi. Okay? Let's go outside ng bedroom. Yan po yung cabinet ko. Nandoon po ang banyo. Hindi pa po tapos yung pagpintura ng asawa ko sa aming RV. Okay, so, ang nakita ko na naman ay yung basurahan. So, puno na siya. Kaya, ayusin ko na, itatali ko na din para dadalhin ko siya sa aming dumpster. Ang RV po namin ay nakapark po sa isang RV park kung saan kumpleto ang amenities ng park para sa mga RV. Malaki po yung lugar niyan. So, kumpleto na po yung kuryente, tubig, sewerage kung saan yung mga tubig ba at saka yung sa toilet ay doon na po diretso. Hindi na po yan kinukuha pa or iniipon. Diretso na po yan, may tubo po yan. So, syempre, lalagyan natin ng bagong garbage bag ang ating garbage can. Alangan namang garbage. Plastic sa garbage. Ewan. Yan po yung deep fryer namin. So, yung deep fryer na po yan, ginagamit namin pag kami ang nagpa-fry ng something, french fries, yung asawa ko mahilig, or yung mga chicken nuggets or something, deep fry po yan. Pati lumpia dyan po namin piniprito. And then, syempre, ayos-ayos tayo ng mga gamit dyan. Ayos-ayos. Kanya lang po, simple lang po ang bahay namin. Siyempre, ayusin ko din yung aming sahig. So, magwalis. Hello po mga aso. Alis po muna kayo dyan. Kailangan magwalis ng inyong nanay. May mga Christmas decorations pa tayo dyan. Pero, mamaya, ililigpitan natin yan at papalitan na natin ng regular na decoration. Kung nakikita nyo, may freezer doon. Extra lang po yan kasi marami kaming pagkain nilalagay. So, ayan. At makikita nyo dyan, lagi nakabantay ang aking aso. Hindi ko naman pwedeng paalisin yan ng basta-basta kasi lagi yan nandyan. Diba? So, yan po yung ating buhay RV. Buhay motorhome. Simple lang, maliit lang, pero malaki na rin yan kaysa sa mga apartment. Then, ano na ba ang gagawin ko? Hulaan nyo nga.
Ano ba yung ginagawa ko sa sahig? Syempre, hindi ko alam kung ano yung nangyari doon. Parang may something doon. And then, at naisipan ko ngang kumain. Pag kumain po ako, tinitingnan ko muna yung leftover namin. Pero, yun pala, maayos pa. So, maghanap muna tayo dyan ng plato, pinggan na ating magagamit. And then, yun ay iinit ko na lang po sa microwave yung aming ulam na leftover. Anyway, kasya na lang po yan para sa akin. Yung asawa ko po ay umalis na at nagtrabaho na, kumain na din po siya ng ganyang pagkain. So, para sa akin na lang po yan. O, diba? O, diba? O, diba? O, diba? Ulit-ulit si Manager. Opo, kasi hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. So, ayan. Nag-init na po tayo ng pagkain natin. Pero, parang naisipan ko uling maglinis ng ng stove top namin. Yan po sa ilalim niyan, stove po yan. Nilalagyan lang po namin ng cover pag hindi ginagamit. Kasi, para mas may magamit pa yung space. Ganyan po talaga. Kailangan mag-save ng space at gamitin ang lahat ng space na meron. So, yun, ilagay ko dyan ang aming deep fryer. Pero kung nakikita nyo, ang aking camera ay sumusunod sa akin. Kung saan ako gumalaw, doon din siya. O diba, ipapakita ko sa inyo kung ano yan later sa ating iba pang video. So, abangan po nyo yan. And then, ito na po ang gagawin natin. Yan, maghugas po ako ng kinainan. Pero yung pinapainit ko po is hindi pa rin talaga nainit. Yan po ay aking dish drainer. Improvise lang po yan kasi wala pa nga po kaming masyadong space. So, minimalist lang po ang nangyayari sa buhay namin. Ayan, yung kinainan namin at saka ininuman, yan po ay huhugasan na natin. So, hindi po tayo pwedeng maglagay ng masyadong maraming hugasin at maraming gamit sa motorhome kasi po limitado ang spasyo at saka dalawa lang naman po kami. So, yan ang ginagawa namin. Anyway, magmarites muna tayo. Okay lang po ba sa inyo na tumira sa ganitong tirahan? Maliit na malaki naman. Maliit na malaki. Ano yun? Maliit po siya kung marami kayong anak. Pero kung dalawa lang kayong mag-asawa, kasyang-kasya lang po ba? Kasyang-kasya lang po yan sa inyo. But anyway, marami ang nagtataka. Bakit kaya ako nakatira sa isang sasakyan? Diba? Marites ko sa inyo. Yung po sasakyan na yan na bahay, mahal po yan dito sa Amerika. Sa totoo lang po, karamihan ng merong ganyan, yung talagang makaka-afford. At saka, yung gusto ba ng buhay na pag umalis ka, kasama mo na yung bahay mo. O, diba? Saan ka pa? Bahay na, sasakyan pa. O, diba? At saka, mas convenient po yan sa aming mag-asawa kasi ayaw pa namin bumili ng bahay dito sa Florida. 2 years pa lang po kami dito pero ayaw namin bumili ng bahay sa sobrang mahal. Ang taas po ng interest ngayon sa pagbili ng bahay. So, mas practical po na ganyan ang binili namin kaysa magbili ng bahay. Ang laki po talaga ng babayaran. So, wag na lang muna. Hintayin na lang natin na medyo bumaba ng konti. Kasi ganyan po dito sa Amerika eh. Nagaano siya, umiikot siya. Minsan mahal, minsan mura. Depende sa ekonomiya ng bansa. Pero babalik din po yan sa dati na magiging medyo mababa na rin ang interes sa pagbayad ng bahay buwan-buwan. Ayan po. Nakimarites kayo, no? But anyway, tapusin ko na nga itong aking hinuhugasan. Kasi nakikimarites na naman tayo dyan. Siyempre, ganyan talaga ang life. Makimarites habang may ginagawa. O, diba? O yan, mag-ano muna tayo. Mag-init muna tayo ng aking kanin. At saka yung ulam ko. Kasi parang nagutom na talaga ako. Ayun. Siyempre, yung rice is life. Hindi pwedeng mawala ang rice. Oops! Sayang yun. Wala pang 5 minutes, diba? Tayong mga Pilipino, ganyan. Wala pang 5 minutes. Kaya pa yan. Iinitin pa naman yan doon sa microwave. So,
Ilagay na natin yung ating pagkain doon sa microwave. Ayan po, 1 minuto lang po yan. Pwede na po yang kainin. So, habang po ako ay naghihintay ng aking iniinit na tubig, ay, mali. Ano ba naman yan si Manay Jen? Uy, pagkain pala. Akala ko kasi mag-init ako ng tubig para mag-Milo. Ayan, excited na. Tadadadadadan, 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 tadadadadadan. Ayan, excited na po kasing kumain si Manay Jen. Oh, may pasayaw-sayaw. Tidididididin, tadadadadadan. Nagkakaya naman sa inyo, oy. So, ayan, kakain na si Manay Jen ng kanyang ulam at kanin. Yan na po ay brunch na po yan kasi tanghali na po talaga sa amin. So, yan yung aking papi po ay talagang nandyan lagi. Naghihintay lang naman po yan. Hindi po yan kakain sa plato ko. Kasi meron din siyang pagkain na nakalaan para sa kanya. Yun po yung niluto ko na beef stew na galing po yan sa basurahan. Pero okay pa rin po ako. So, yan po ang dumpster diving life ni Manay Jen. So, for now, pagkatapos ng lahat ay magla-live na po si Manay Jen. So, para may time tayo sa ating mga followers. O, diba? Paano-ano pa yan dyan siya? Live pa siya. Shout out. O, syempre, diba? May nagbigay ng star sa atin. May nagbigay ng star. Ang saya-saya na naman ni Manay Jen kasi may star. O, shout out na naman. Shout out tayo dyan. Mag-shout out. And, syempre, kailangan nating magbasa ng ating mga comments. So, ayan po, sa pagkakataong ito, hindi na makakita si Manay Jen, kaya kailangan niya nang magsalamin. Ayan, nagsalamin na po siya. Nakikita niya na lahat ng comments at isa-shoutout niya na yung mga followers niya. So, dyan po nagtatapos ang ating mini vlog for today. Abangan niyo po ang susunod nating mga mini vlogs. Manay Jen, follow po.